Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan. Libra, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng May 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome guys sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na, congrats. Clover. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kulay mo lang ang sayo, at itapon ng hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin isipan. Tandaan nyo, energy reading tayo, energy to, lalaki, babae, ano gender mo, bata, matanda, anong edad mo, energy tayo, okay? This is a guide. Kayo pa rin makapagpapabago ng buhay. Okay. May mga konting delay, no? May mga konting delay either sa yung mga gusto mong ma-achieve, ganyan. Any situation, there's a delay situation or magkakaroon ka ng challenge sa iba sa inyo. This time, meron tayong Taurus, Virgo, Pisces, Capricorn, and Taurus. Magkakaroon ka ng challenge this time. Also, o handin yung there's a commitment situation na maaari din na hindi kayo magkaintindihan. Ganyan. O kaya may mga maaring nakakabata sa'yo. Maaring gano'n, mas nakakabata sa'yo or vice versa. O anak mo man yan. O nakakonect sa sa'yo. Maaring magkakaroon kayo ng tulad nito, di ba? Conflict. O, di ba? Maaari magkakaroon ng conflict, malaki man o maliit yan. Magkakaroon ng mga debate. Ganyan. May mga hard work situation. Ako na nakikita sa iba sa inyo, sa iba naman is, siguro, siguro hindi pag-aabuso. Hindi ko alam in what way ka nag-aabuso. Siguro inaabuso mo yung katawan mo, o kaya may tao nang aabuso sa'yo, ganyan. O kaya, there's an abuse situation. Ganyan. Maaaring makakaramdam ka ng pain, either sa trabaho mo, sa pagdidebate o magkaroon ng conflict o hindi pagkakaintindihan, o kaya dun sa physical activity na gagawin mo. Lalo kung nag-exercise ka, di ba? O anong sitwasyon man niya, trabaho man niya. May mga pain situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Anak. Dito. Ang kulit ng anak ko yun, no? Meron kang pinupukusan, maaari, no? Kung ano yung mga pinupukusan mo, siguro there's a growth. Ako nakikita. Kung saan ka man nagpo-focus this time, may konting growth naman. Kumbaga, handun yung confident mo sa nakikita ko sa'yo dito. Handito din yung pagbabalik ng iyong lakas. Kung handun yung, kumbaga, saya, lakas, or something vitality. Ako nakikita. Sa iba dito is, kung nagkakaroon kayo ng health issue, siguro there's a little bit of growth. Ako nakikita dito. Meron din, kaya ako na nakikita na either spiritual growth sa iba, no? Siguro mas more ka mag-trust sa intuition mo this time kasi maaaring magkakaroon ka ng enlightened with sa yung intuition o sa yung spiritual, ganyan. Meron ako nakitang bata. Hindi ko alam kung bata, kung pamangkin mo siya, anak mo siya, or there's a new member of the family, maaring ganun. Sa iba, maaring bagong baby, bagong anak, buntis, mga ganyan. O kaya, bagong kapamilya, mga ganyan. No? Kung saan mga aspekto ng buhay mo yan. Isa nakita ko dito. Sabi dito meron daw, there's a chance or hope na magkakaroon sa buhay mo ng luck o handin yung growth or achieve. Sa iba kasi extension to eh. Sa iba extension. Kasi sabi ko, di ba may konting delay. Sa iba extension yun. And you need to commit dun sa bagay na yun para ma-achieve mo yung luck na gusto mo mangyari sa buhay mo. No? May nakita rin ako na maaari may tutulungan ka o may pagtutulungan mangyari. Sa ibang aspeto ng buhay, may positive, happy naman. Hindi naman lahat is bad. No? Pero kung ano yung mga gusto mong gawin or handle yung you want
na may gusto kang i-structure sa buhay mo, siguro you need to commit doon para magkaroon ka ng more achievement. Yun. Sa bagay na yun, maaaring konting may ano sa ulo ko. May konting ano doon, konting delay lang. Teka lang. Dali lang ah. Anak ha, kayo talaga. Kasi may nahipo ko sa ulo ko. Bawal na pumunta sa ulo ni Mami. Nagalit. Ay, nako. Kala Leo. Sige lang. Pag ganito, hindi kasama pa Leo. Diyan lang sa balikat ha. Madami oh. O kulali Leo, Mami oh. Tingnan natin energy mo. Sorry ah. Okay, ang energy mo. Nandito siya oh. Ano pwede ko malaman dito, universe? Okay. So, ang energy mo nakikita ko dito, siguro mapofocus ka sa painful na sitwasyon na magaganap o mangyayari sa'yo. Sa this time. O maaaring nangyayari na sa iba sa inyo, no? Mapofocus ka sa painful na sitwasyon. Maaaring nahando yung sitwasyon na there's a pain o struggle situation ako nakikita. Maaaring iba sa inyo is pera, maaaring iba sa inyo is karelasyon, ito, or maaaring iba sa inyo is trabaho, kanya. O maaaring magkakapatid, o sa iba kapatid, katrabaho, karelasyon man yan. Kung saan aspeto ng buhay yan, mayroong frustration ka na mararamdaman, meron mga didesisyonan ka na hindi mo madidesisyonan. Yun ang nakita ko energy mo. There's a struggle situation. May mga i-illusionin ka na sana ganito, sana ganyan, sana ganon. May mga ganong situation. Ako nakikita. Ma-out of balance ka, syempre, sinasabi dito. No, iba sa inyo, ma-unbalance kayo, ma-stuck kayo, or matatrap kayo sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kumbaga, nahandun yung sitwasyon na, siguro, there's a thinking of negative thought when it comes sa iba sa inyo. Sa iba, magkakaroon ka ng choices. Mag-ingat lang kayo. Hindi ko lang alam, siguro, when it comes sa money, ma-out of balance ka, ibig sabihin, hindi mo mababalanse na kumbaga palabas lahat, maaaring ganun, no? Sa iba sa inyo. Yun. And then also, pero hando yung frustration, hando yung painful eh. Sa nakita ko dito. O kaya hando yung may mga i-imaginein ka na parang mawawalan ka ng pag-asa, parang helplessness na yung bagay na to, ganyan-ganyan. O kaya hando yung situation na magkakaroon ka ng isolation sa sarili mo. Or sa iba naman sa inyo is meron kayong mga didesisyon na pwede kayong malito. Ganyan. Kumbaga may mga iisipin kayo. O may mga didesisyonan kayo na pwede kayong malito. O hando yung situation din na nakikita ko na there's a scam. Sa iba, hindi yun scam. Sa iba is may tao ako na nakikita na naabusaduhin ka. May taong ginagamit ka niya o gagamitin ka niya dahil needs ka niya. O may taong, tulad na sabi ko na may pang-aabuso, di ba? Sabi ko sa'yo, lumabas yung na dito. Yun na nakikita ko. Maaaring sa iba sa inyo, sa work, di ba? Inaabuso ka. O kaya yung someone into your life, mga ganyan. Makasama mo sa trabaho. Kung sino man yan, may pang-aabuso. Merong hindi ka iba-value. Abuso din kanya kasi mabait ka. Ganyan. Kumaga, hayho ka lang. Maaaring ganun sa iba. May taong makasakim at makasarili. Iba dito, hindi ko na alam why, pero hindi ko alam kung ikaw or someone. Pero may nakikita ako. Siguro, hindi naman lahat. Meron ako nakikita na, parang may utang. Ganun. Either may tao na may utang sa'yo na hindi pa sila nagbabayad, o kaya may mga utang sa'yo na hindi sila makapagbayad.
O kaya, ini-illusion mo na sana magbayad na yun. Diba? Ini-illusion mo, parang mga hinihintay ka na ini-illusion mo na sana dumating na yun. May mga ganun sitwasyon. O kaya naman, ano tawag ito? May meron ka mga credit card o may mga pag-uutang ka na hindi mo pa na totally paid. Nababayaran. Maring ganun sa iba. May mga isipin ka na makaka-bothered sa'yo. Kasi mag-feeling emotional ka. Dito. May mga isipin ka rin gabi-gabi. Iba sa inyo, maaring hindi ko alam kung night shift kayo or kukulangin na kayo ng tulog. Ganyan. Pero magbawi kayo if ever. Ano parating? Devil. Parating devil agad. Nakita akong number. Makalaki naman yun. 0909. Well, 99. 99. Siyempre, 9 plus 9 is 18, di ba? Oh. Medyo stress ka ata. Take it action, ha? Take it action and start a new beginning into your life na kailangan mong siyempre, try to reflect kasi you have a knowledge to start a new beginning into your life, no? Sa nakitok sa ito, kailangan mo lang talagang mag-action to accomplish something into your life. Huwag ka magpa-stagnant. Ganyan. Ano po yun? Ba't nandito si Devil? Ba't po nandito si Devil Universe? Okay. Fine. Okay, ang parating sa'yo, sa nakita ko sa'yo dito, may mga paplanuhin ka raw na hindi makakabuti sa'yo. O may plano ka na hindi nakakabuti. O may mga actions, maaaring ganun. O layunin na hindi siya makakabuti sa'yo. And you need to be aware dun sa bagay na yun. No? Ay sinasabi rin dito na parating sa'yo is maging aware, parating sa'yo kasi hope, no? Pero tingnan pa rin natin yung money mo. Medyo hindi maganda yung kasi yung dito sa part na pagka sa money ito. Hindi maganda siya, oh. Maring, kailangan mo talaga mag-save ng money dito. Parating din sa'yo. Wala ka kasing boundary actually, no? Wala kang boundary sa sarili mo. Siguro, you need to put some boundary na kailangan mo maging aware sa mga nakakasalamuha mo, nakakasama mo, sa pera mo, ganyan. Wala kang boundary. Kung magkaroon ka ng limitation, lalo na pagdating sa pera, di ba? Hindi naman masamang gumastos, lalo na kung pera mo naman yan, di ba? Pero, yun nasa sa'yo ito. Tingnan ko pa. Ano pwede ko malaman dyan, universe? May taong matigas daw ang ulo. Okay. Ibig sabihin, may mga iisipin ka. May mga iisipin ka na gusto mong i-actionan dito. Pero bakit po ganito? Hala, sana hindi lahat, Sana hindi lahat sa nakikita ko dito. Pero hindi ko alam kung ikaw or someone, maaaring karelasyon mo. Hindi ko alam kung tapos na yon or ginagawa niya pa rin. Sometimes, may tao kasi ako nakikita dito. Devil again, May tao ko na nakikita dito na may ginagawang hindi maganda. Maaring nilet go na niya yun, sa nakita ko dito. O sa iba, maaring nilet go na niya yun. At nagbago siya ngayon. O minsan, siguro, naggaganon siya.
meron pong gumagamit ng hindi magandang gamot. Hindi magandang gamot. Ganon. No? O kaya, oo, meron. Either nilet go na niya or sometimes gumagamit tong tao na to. Sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko rin, parating sa'yo. Medyo magulo to Kasi dalawa yung devil mo. Ibig sabihin, hindi ko nakikita yung either you are a place na medyo toxic or meron kang isang karelasyon or nakakonect sa'yo na nagiging blockage sa'yo to growth, no? Sa nakikita ko dito. Yun. May blockage sa'yo. May mga bad habit din ako nakikita. Kasi parang you're holding back to change to your best version dito sa nakikita ko sa'yo. Someone is obsessed. There's an obsession situation. Ako nakikita dito. Siguro may taong obsessed sa'yo or you obsessed. Parating din, may mga isipin ka eh. May mga isipin ka na magsisiyasat ka ng mga bagay. Bakit ganito siya? Bakit ganun? O hindi man siya or something into your life. Anong dapat gawin? Maghanap ka ng mga katotohanan. Dapat ba ganito? Dapat ba ganyan? Anong solusyon? May mga ganun sitwasyon ako nakikita sa'yo. Anong dapat iwasan niya? Kumbaga nahandito rin yung tao na maaring may nililihim siya sa'yo, nagsisinungaling siya sa'yo, ganyan. O kaya andun yung toxic place situation or you feeling trapped sa isang sitwasyon na niisipan mo ng solusyon. Kuhanin mo lang yun sa'yo dun. Oh. Okay, dapat mong iwasan. Okay. Ang dapat mong iwasan, iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo ano yun? Na hindi ka mag-focus sa new beginning mo sa buhay mo. Ibig sabihin, iwasan mo na makontrol ka ng sitwasyon o malack of control or malack of discipline ka sa mga gusto mong aksyonan sa buhay mo o sa mga gusto mong mangyari into your life. Ganyan. Iwasan mo din na ma-out of balance ka. Iwasan mo syempre dito, iwasan mo rin na hindi ka maging aware sa feelings ng ibang tao. No? Iwasan mo rin, syempre sarili mo din, syempre. Iwasan mo rin yung pabago-bago yung isip. Ay, gagawin ko to, gagawin ko ganyan. Ay, pupunta ako doon, hindi ako pupunta doon. Pupunta ako dyan, pupunta. May mga ganun, pagbabago-bago. Iwasan mo yung pabago-bago yung isip, ganyan. Kailangan one direction ka lang. No? If there's a third party also, kailangan one direction ka lang, syempre. No? Kung ano man yung pabago-bago ng isip mo na para kang gusto ko mong gawin to, gusto mong ayokong gawin yun. Bukas na lang. May mga ganun situation. Also, is iwasan mo rin yung magkaroon ng pang-aabuso. Either sa sarili mo, tulad ng sinabi ko kanina, diba? Or mang-abuso ng ibang tao. Ganyan. Iwasan mo yun. No? In what way? Kasi andito si Ahas. Ganyan. Iwasan mo rin yung maging mapagmataas or yung hindi ko na ka naman mapagmataas totally. O yung mga tao na mga taong mapagmataas. Yun. Kumbaga sumama ka sa mga tao na balance sa'yo. Ganyan. Iwasan mo din yung mga selos o kaya is yung may mga situation na umpisa mo, hindi mo tinapos, ganyan. Dapat
clear. Mga ganyan, no? Sa nakita ko dito. At saka yung ma-over competitive ka sa mga sitwasyon mo sa buhay mo. Kung saang aspeto man ng buhay mo yan, iwasan mo na lang maging gano'n. Nakaraan man yan, and then from the future, ganyan. Hindi ko naman sinabi na kalimutan mo, pero need is clearing. Diba? Kumbaga, kailangan mo magkaroon ng balas. Saka yung yung maging reckless, ganyan. Iwasan mo yun. Yung out of ambition ka, iwasan mo din yun. Love. Tingnan natin ang iyong love. Love is lahat. Magulang, kapatid, karelasyon, kaibigan. Uy, Galileo. Devil and when it comes to a love, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon nito, wala na kasi yung love. Alam mo yun? Wala yung love. Kumbaga, isa sa inyo is nag-umpisa na ng bagong tinatahak niya sa mundo niya. Pero, isa sa inyo rin, kahit wala na yung love, someone want to talk. Yun na nakikita ko. Parang ikaw o siya. Ganyan. Pero nawala na rin yung pagmamahal ng isa. Sa nakita ko dito. Ayun, ang sinasabi rin dito na wala na yung pagpapahalaga. Actually. No, kasi maaaring isa sa inyo is tumatahak na ng bagong destination. Pero yung isa dito is want to commit pa rin at gusto pa rin kang kausapin or vice versa. Yun ang nakikita ko. Pero isa, na siya, hindi ko na nakikita. Kumbaga nandun na yung boundary nitong tao na tong isa. No? Yun. Meron tayong, siyempre, andito si Leo. Meron tayong Aquarius, Gemini, Libra, at Taurus, Virgo, Capricorn. Meron din tayong Aries. Yun na nakikita ko dito. Ay, meron pala lahat pala nandito. Lahat ng element nandito. Kung kayo is magkarelasyon, itong tao na to, hindi ko alam, pero maaaring nagkakaintindihan kayo. Itong tao na to, kung magkarelasyon kayo, nagkakaintindihan kayo. Maaaring isa sa inyo, ikaw or siya, napapaamo ka niya. Napapaamo ka niya. Kahit na alam mo sa sarili mo na hindi mo gano'n nararamdaman yung pagmamahal na gusto mong maramdaman. Yung pagmamahal na tulad ng ibinibigay mo sa kanya. Hindi ko alam, pero may mga frustration ako nakikita dito sa love na to, kung kayo is magkarelasyon. Hindi ko nakikita na, siguro yung isa sarili niya lang iniisip niya. Kumbaga, andun yung kabig lang ng kabig. Maaring ganun sa iba. Sa iba, hindi kayo lahat. Maaring ganun. Ikaw or siya, ganun. Hindi ko nakikita yung love, pero naiintindihan mo. Yun na nakikita ko dito. Handun yung commitment. Handun yung napapaamo ka niya o napapaamo mo siya. Vice versa. Kasi more siya. Hindi ko nakikita yung, siguro may mga problema kayo. Pero sorry, hindi ko talaga nakita yung love dito eh. Siguro lang, kabig lang ng kabig yung isa. Yung isa naman, syempre, okay lang, ganyan. Yun. Kung kayo single, siguro, focus sa single, hindi ko nakita may darating sa inyo. Kung may dumating man sa inyo, kailangan magkaroon ng limitation. Ay, may taong may lihim pala. May taong may lihim sa'yo. May taong may lihim na nararamdaman sa'yo. Or maaring ikaw ito, ha?
Kamusta yung money ni Libra, Universe? Ano pong ibig nyo sabihin? Okay, when it comes sa money mo, siguro andun yung palabas yung money mo. Siyempre, ate, gumagastos. Oo nga naman. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, hindi stable. Hindi siya stable. Kaya mas maaring mas may lumalabas-labas na pera. Mas maraming lumalabas na pera. So, hindi ko nakita yung stability niya, pero ang nakita ko dito, maaring you starting and you beginning into your life na maaring magbibigay ka na ng effort para maging stable yung pera mo this time. Sa nakita ko dito, yung manifesting, syempre, yung manifesting to growth yung money mo. Pero siguro andun yung mga point ng buhay mo. Maaring iba is magtatapos yung problema nila, yung burden nila when it comes sa money. Pero iba sa inyo is you need to give an effort and hard work para magkaroon ng pagtatapos sa hirap ng pinagdadaanan nyo when it comes sa money. Kumbaga, tutukan nyo siya to develop, no? And then also, ang nakikita ko rin dito na kailangan mo daw na kailangan niyang sa pera. May mga point na kailangan mo daw pag-isipan mo ng maigi na kung ano talaga yung mga pakakagastusan mo. Ibig sabihin, huwag ka lang labas ng labas. Kailangan, you need to see the fact bago mo siya gastusin. Ito, kailangan ko ba to? Kailangan ba? Ito, meron na ako nito. Hindi ko nabibili niyan. Ganyan. Halimbawa, ay gusto ko ng bagong cellphone. Pero may cellphone ka naman, di ba? Ba't ka pa bibili? Ba't ka pa mag-change? Di ba? Yung mga ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. Yun. Alam mo ba na may nakikita ko dito na tao na dishonest, unfaithful, manggagamit, makasarili, sakim, tao na also there's a corrupt situation ako nakikita. May tao din na materialistic. May taong matigas ang ulo, mga ganyan. Tulad ng sabi ko kanina. Tingnan natin. May taong hindi siya supportive and basta parang may manggagamit eh. Hindi ko alam kung pero sa tingin ko kilala mo siya dito eh. Kilala mo siya. Siguro new person or kung bumalik mo siya sa'yo, maaaring ganun. Pero meron ditong tao na nanggagamit. Na kumbaga, maaaring hindi ko alam in what way siya nanggagamit sa'yo. Pero siguro sa iba is pera, 'di ba? Pero nasa iyo 'yun. Maaring sa iba is nakisinungaling lang siya. Yan, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Maaring sa iba talagang naging sakim lang siya. Kailangan ipaboran mo siya na paboran. Maaring ganun. Ano pa po ang parating? Ano pa po opportunity meron kay Libra? Ina-explain ko na para mas maintindihan niyo. Nasabihin na naman kasi iba, ay wala naman silang makukorrupt sa akin kasi wala akong pera. I-research niyo yung corrupt. Maraming ibig sabihin kasi ang corrupt eh. Okay, opportunity, there's an exciting situation. Ako nakikita sa'yo, maaring, oy, dalawa siya. Oh. Maaring may mga gagawin kayo na enjoyment, may mga creativity kayo na gagawin, na may excite kayo, magiging masaya kayo, may mga collaboration, may makikita-kita, no? Ako na nakikita dito na magkakaibigan, karelasyon, anak, kapatid, kung sino man yan, pero may exciting daw na kang gagawin, no? O magkakaroon ng excitement, feelings, no? Maaring handin yung collaboration or cooperation, o kaya handin yung may mga pupuntahan kang gathering, yan, may mga maari din na
merong mga plano na exciting plan, ganyan. Sa nakita ko may mga adventurous, also may mga parang something, pagtutuunan mo siya ng energy. Yun ang nakikita ko dito. Siguro exciting moment, together with your loved ones, ganyan, magkakaroon ng someone's give you a love and support or you give love and support sa kanila, kaibigan man yan, kung sino man yan, maari ba sa inyo, may anak kayo, maaring 2, 3, ganyan, o may bata ako nakikita. May mga exciting plan, kumbaga. Nagiging very active din yung iba, no? Universe, ano po ang advice nyo kay Libra? Ay, maluga. Advice. Okay, ang advice sa'yo, ang sabi dito is take it action. You need to be aware sa mga taong nakakasalamuha mo, nakakausap mo, sa mga decision making mo. Ganyan. You need to use your head when making a decision. Sa nakita ko nito rin si Sun. Uy, may lungkot. And then, motivation also sinasabi dito. And may mga bagay na kailangan mo nang alisin, tapusin, ikat, o desisyonan dito. May mga bagay na wag mo nang ulitin. Yan, wag ka nang, may mga bagay na kailangan mo bigyan ng effort and hard work and you need to develop something, o may mga bagay na kailangan mo i-masterin, o kaya may mga bagay na kailangan mong fokusan para hindi mag-failed, no? Yun ang sinasabi dito. You need to be aware sa lahat ng bagay. Moving forward also. Ang nakikita ko nga dito, yung iba dito maaaring naboboard na kayo. Parang there's a bored situation. Ako na nakikita sa'yo na hindi ka na nagiging masaya or nakakainis, parang ganon. So nakita ko dito. Maaring sa trabaho mo, maaring sa relasyon mo, may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo kasi na nakita ko na paulit-ulit na nagaganap. Yan na nakita ko. May mga dissatisfaction, yung feeling stuck, or on and off. There's an on and off action, situation, ako na nakikita sa iba. Nagkakaroon ng mga rejection, ganyan. Kakaroon ng mga, you're not trusting sa intuition mo rin, sa iba sa inyo. Yun. Pero kailangan mo daw mag-action and you need to be aware. And moving forward. Do your fashion in a good way. No? Gamitin ng utak, syempre. You need to sacrifice for something. Ganyan. And syempre, yung mga bagong plano, strategy, bagong pananaw sa kinabukasan is needed. No? May mga kasiyahan ka raw na nakita ko dito. Arigatou namaste. God bless.